Sa ibang larangan ng digmaan, kung saan nakikipaglaban ang alyansang Martial ng mga matuwid. Dahil nalaman ang kahinaan ng Long Kui na ipinamana ng mga ninuno, tinipon ni punong leader Mo Yongkang ang mga natitirang buhay na mandirigma at sinindihan ang lahat ng kanilang mga palaso. Nang handa na ang lahat at nasa kani-kanilang posisyon, agad siyang nagtaas ng kamay bilang hudyat sa buong hukbo na umatake. Narinig ng mga mandirigma ang utos, hinayla ng mahigpit ang mga tali ng kanilang pana, at walang tigil na pinaputukan ng mga nag-aapoy na palaso ang Long Kui. Ang mga palaso ay parang yulang bumabagyo, tinakpan ang buong kalangitan at hindi binigyan ng anumang pagkakataon ang Long Kui na makaiwas. Nang makitang ang kidlat sa katawan ng Long Kui, matapos saluhin ang hindi mabilang na palaso, ay unti-unting humihina, sumilay ang liwanag ng pag-asa sa mga mata ni punong leader Mo Yongkang. Ngumiti siya ng may pagmamalaki. Iniisip, mahusay. Mahusay. Maraming salamat po, mga ninuno. Noong una, ako at ang ibang mga pinuno ay hindi rin lubos na naniwala. Paanong makakatagos ang mga nag-aapoy na palaso sa mga kaliskis na sintigas ng diamante, samantalang kahit ang enerhiya ng espada at enerhiya ng talem ay hindi makapag-iwan ng gallows, paano pa kaya ang makasugat? Ngunit nang masaksihan naming unti-unting humihina ang kidlat sa katawan ng Long Kui, gusto ko sanang magbigay ng malaking pasasalamat sa mga ninuno. Siyempre, para magawa iyon, higit sa kalahati ng bilang ng alyansang Martial ng mga matuwid ang magiting na nagsakripisyo ng kanilang buhay, lumilikha ng pagkakataon para sa mga natitira. Halos 250 katao ang namatay dahil sa mga mahihinang kidlat na ganting sa lakay ng Long Kui. Kahit na nanatili ng distansya ang mga mandirigma ng alyansang Martial, kalahati lang ng bilang ang natirang buhay. At ngayon, si Huang Bonong, na natalo ng pangunahing tauhan noon, ay nag-uudyok sa mga mandirigma ng alyansang Martial na mabilis na atakihin ang Long Kui gamit ang lahat ng natitirang nag-aapoy na palaso. Kahit na patuloy na umiiwas ang Long Kui, isang palaso ang hindi inaasahang tumagos sa mga kaliskis nito. Nang masaksihan ito, nanlaki ang mga mata ng dalawang punong lider. Ito ang unang beses na may palasong tumagos sa kaliskis ng dragon. Nagkatinginan sila, tuwang-tuwa na parang nanalo sa loto, at nagsabi sa isa't isa, "Ha-ha-ha. Tumagos na ang palaso sa kaliskis ng Long Kui. Tama, sa wakas, nagtagumpay tayo." Ngunit ang mga nasawi sa ating alyansang Martial ay higit pa sa inaasahan, at saka, kakaunti na lang din ang mga nag-aapoy na palaso. Kinakailangan nating pulutin muli ang mga buo pa para gamitin. Kahit hamina na siya, napakahirap pa ring lumapit sa Long Kui. Nang marinig ito, tiningnan ni Mo Yongkang ang Long Kui ng may determinasyon. Kumuha siya ng isang bote ng langis at ibinuhos ito sa kanyang espada. Kung gayon, kailangan natin siyang patayin ngayon din. Pagkasabi nito, itinapon niya ang bote ng langis sa lupa. Nakita ito ni Huang Bonong at nautal sa pagtatanong, "Punong leader Mo Yongkang, hindi kaya binabalak ninyo?" Si Mo Yongkang, habang ginagamit ang kanyang panloob na lakas para lumikha ng apoy sa espada, ay nagsabi, "Pinunong Huang Bo, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para patayin ang Long Kui. Hindi naman kayo yung tipo ng taong tuso. Sa pagkakataong ito, gusto nyo bang samahan akong pugutan ang Long Kui bago maubos ang mga palaso?" Nang marinig ni Huang Bonong ang plano ni punong leader Kang, labis siyang nagulat. Matapos ang sandaling katahimikan dahil sa pagbanggit ng pagsasakripisyo ng sariling buhay, nagbigay siya ng huling conclusion, kahit pahamina ang kidlat na ibinubuga ng Long Kui, ang pakikipaglaban ng malapitan dito ay halos katumbas na ng paghahanap ng sariling kamatayan. Nang marinig ito, alam ni Mo Yongkang na hindi siya sasama. Medyo nadismaya siya at nagsabi, "Naiintindihan ko po kayo. Kung gayon, mag-isa akong lalaban." Ngunit bago pa niya matapos ang salita, inilapit ni Huang Bonong ang kanyang espada sa nag-aapoy na espada ni Mo Yongkang, na ikinagulat ng husto ng huli dahil sa biglaang pagbabago. Alam ni Huang Bonong ang iniisip niya, kaya ngumiti siya ng may kumpiyansa at nagsabi,
kailangang magmadali bago mamatay ang apoy, tama ba? Nang marinig ang mga salitang ito, si punong leader Mo Yongkang ay tumingin sa kanya na parang tumitingin sa isang matalik na kaibigan, CKY. Pareho silang tumawa ng malakas sa harap ng nakaambang kamatayan, saka itinaas ang kanilang nag-aapoy na espada patungo sa Long Kui, nanunumpa na tatapusin ang misyong ito bago mamatay ang apoy, anuman ang mangyari. Ang mga mandirigma sa malayo, nang makita ang tagpong ito na parang sa comics lang nangyayari, ay labis na naantig. Alam nilang nagpasya ang dalawang pinuno na isugal ang kanilang buhay, kaya umungol sila ng malakas, sumisigaw, laban, mga punong lider. Patayin ang Long Kui. Sugod. Galing. Kasunod ng sigaw ng tuwa ni Huang Bonong. Sumunod si Mo Yongkang sa kanya. Hindi maaaring umupo lang ang Long Kui at maghintay na mamatay nang makita ang dalawang langgam, na sumusugod patungo rito dala ang nag-aapoy na espada. Patuloy itong nagpakawala ng kidlat mula sa katawan. Kahit hamina na, ang kidlat na nililikha ng Long Kui ay mapanganib pa rin para malagpasan nilang dalawa. Nang makitang nahihirapan ang dalawang pinuno na makipaglaban ng malapitan sa Long Kui, ang pangalawang pinuno ng alyansa ay nagmadaling nag-utos sa lahat na magpaputok ng mga palaso bilang suporta sa dalawang pinuno. Ang mga palaso ay sumalo sa karamihan ng kidlat, nagbigay kina Mo Yongkang at Huang Bonong ng oras para makahinga habang tumatakbo patungo sa Long Kui. Ilang palaso rin ang tumama sa ulo ng Long Kui, na lalong nagpagalit dito. Sumunod, biglang sumugod pababa sa lupa ang Long Kui. Akala ng dalawa ay tatakas ito, kaya mabilis nila itong hinabol. Ngunit laking gulat nila, biglang nagpakawala ang Long Kui ng umaatungal na dragon ng kidlat mula sa ilalim ng lupa, na nagpadurog sa mga bato sa paligid. Pareho silang napalutang sa ere. Nagngangalit ang mga ngipin ni Mo Yongkang, iniisip, buwisit. Inatake pa tayo mula sa ilalim ng lupa. Mas tuso pa sa isang matandang sorrow. Sa ibaba, ang Long Kui ay nakabuo na ng bola ng kidlat. Nagpakawala ito ng mapanirang kidlat patungo sa kanilang dalawa, habang sila'y nakatingin lamang, walang magawa para pigilan ang papalapit na atake. Sa sandaling iyon ng bingit ng kamatayan, isang lalaking nakasuot ng puting balahibo ang gumamit ng kanyang banal na sining ng yelo para lumikha ng isang pananggalang na yelo na hamarang sa kidlat. Tumama ang kidlat sa pananggalang at kumalat ito, ngunit walang sino mang tinamaan. Nakilala ni Mo Yongkang na ang taong ito ay kinatawan ng palasyo ng Yelong Hilaga at tuwang-tuwang nagsabi, "Maraming salamat po sa inyo." Bigla, ang ibang mga mandirigma mula sa palasyo ng Yelong Hilaga ay dumating para sumaklolo. Sinabi nila sa dalawang punong lider na sumulong at pugutan ang Long Kui, sila na ang pipigil dito. Nang marinig ito, parehong hinigpitan ng dalawa ang hawak sa kanilang mga espada. Ipinadala nila ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa mga mandirigma ng palasyo ng Yelong Hilaga at sumugod patungo sa Long Kui dala ang kanilang mga espadang nag-aalab pa rin. Biglang lumipad paitaas mula sa lupa ang Long Kui. Nakita ito ng dalawa at sinamantala ang pagkakataon para lumundag at umatake. Sa harap ng matinding puwersang nagmumula sa Long Kui, ibinuhos ni Mo Yongkang at Huang Bonong ang lahat ng kanilang panloob na lakas sa espada, na lalo pang nagpatalas dito. Hindi rin nagpatalo ang Long Kui, ibinuka nito ang malaking bibig at nagpakawala ng umaatungal na dragon ng kidlat. Pagkatapos, nagbanggaan ang dalawang atake, lumilikha ng nakakasilaw na liwanag na nagpilit sa lahat ng mandirigmang naroroon na takpan ang kanilang mga mata, hindi nang ahas na tumingin ng diretsyo. At nang mawala ang liwanag, nakita nilang ang dalawang punong lider ay walang tigil na tumatagos sa mapanirang sinag ng liwanag na iyon. Nang makitang buhay pa ang kanilang mga biktima, dinagdagan pa ng Long Kui ang kuryente ng kidlat, na nagpamula sa kanilang balat at nagpakita ng senyales ng pagkasunog sa kanilang mga damit dahil sa matinding init mula sa pagpapalakas ng init sa espada. Maging ang kanilang mga laman loob ay nayanig hanggang sa sumuka sila ng sariwang dugo. Ngunit para sa kaligtasan ng daan-daang mandirigma ng alyansang Martial sa ibaba,
Kasama ang libo-libong inosenteng mamamayan ng Hilagang Dagat, nagtiimbagang sila at kinumbinsi ang kanilang mga sarili, magtiis pa ng kaunti. Kaunti pa, malapit na ang tagumpay. Lahat ng mandirigma ng alyansang Martial ay nagpigil ng hininga, hindi inialis ang tingin sa labanan sa pagitan ng dalawang pinuno at ng maalamat na Longqui. Walang sino mang nang ahas kumurap, dahil sa harap nila, dalawang maliliit na anyo sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng digmaan ang ibinubuhos ang kanilang huling lakas para harapin ang nilalang na sa mga alamat lamang ng mga nakaraang henerasyon binabanggit, ang Longqui, ang mitolohikal na nilalang na walang kamatayan, na tinaguri ang isang sakuna. At nang makitang halos malapit na ang dalawang pinuno sa Longqui, sabay-sabay na itinaas ng lahat ng mandirigma ng alyansang Martial ang kanilang mga sandata at magkakasamang umugang na parang kulog, mga pinuno, kaunti na lang. Patayin ang Longqui. Ang mga salitang iyon, bagamat tila simple, ay nagdagdag ng lakas sa kanilang mga puso na parang apoy na hindi mapapatay. Sina Mo Yongkang at Huang Bonong, na ngayoy puno na ng sugat at halos pumutok na ang mga ugat sa dugo, ay biglang iminulat ng malaki ang kanilang nag-aapoy na mga mata, sumisigaw na parang gustong sunugin ang buong kalangitan, mamatay ka na, pangit na halimaw. Pagkasigaw, sabay na iwinasiwas ang dalawang espada gamit ang lahat ng natitirang lakas. Hindi lang ito isang atake, kundi isang deklarasyon sa kapalaran ng Longqui. Sumibad ang kanilang mga espada, hinawi ang hangin, tumama diretso sa leeg ng Longqui, ang bahaging sinasabing mas matigas kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. At saka, bang, 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 isang pagsabog na yumanig sa langit at lupa, na parang kidlat na tumama sa tuktok ng bundok, umalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Tumagos ang espada sa matigas na kaliskis na iyon. Sa sandaling iyon, ang napakalaking leeg ng Longqui ay naputol sa dalawa. Ang sariwang dugo ay hindi tumulo ng paunti-unti, kundi bumuhos na parang ulan, isang ulan ng dugo na parang mga paputok na pula na sumabog paitaas, tumilamsik sa buong larangan ng digmaan, at kinulayan ng pula ang takip silim. Yumanig ang buong lupain, huminto ang hangin, tumigil sa pag-awit ang mga ibon. Naramdaman ang unti-unting pagkawala ng ningges ng buhay. Ang itaas na bahagi ng katawan ng Longqui ay walang tigil na umikot-ikot, ang dalawang mata nito'y namumula sa puot. Hindi ito makapapayag. Umungol ito sa huling pagkakataon, na tila naglalaman ng libong taon ng galit at sama ng loob. Ang tunog na iyon ay nagpatigil sa langit at lupa sa isang iglap, ang mga mata nito'y tila anumang oras ay maaaring pumikit na. Pagkatapos, ligtas na lumapag ang dalawa. Ang ulo ng Longqui ay tuluyang bumagsak na parang isang gumuho na bundok, lumilikha ng mahaba at paliko-likong guhit ng dugo sa ibabaw ng nagkadurog-durog na bato. Lahat ng tao ay nakatutok sa bumagsak na ulo ng Longqui. At nang tuluyang mawala ang liwanag sa mga asul nitong mata, isang maalamat na nilalang ang bumagsak sa gitna ng panahong ito. Ang matagal nang pinipigilang emosyon ay sumabog na parang bulkan. Tuwang-tuwa silang nagyakapan, nagsisigawan, itinapon pa ang kanilang mga sandata, nagdiriwang ng tagumpay na parang nanalo sa isang kampyonato. Wow! Tagumpay! Bumagsak na ang ulo niya. Nagtagumpay tayo. Napatay natin ang isang ulo ng Longqui. Ang gagaling ng mga pinuno. Tunay ngang karapat-dapat na sila ang pinakamalakas sa ating alyansang Martial. Maghanda ng pista. Patugtugin ang musika, mga kapatid. Nang marinig ang mga salitang iyon, ang mga sandali ng pakikipaglaban sa takot na mamatay sa digmaan at pagdududa kung mapapatay ba nila ang halimaw sa alamat ay sa wakas na suklian ng nararapat. Si Huang Bonong ay napaupo sa lupa. Tumingala siya sa langit at tumawa na parang nababaliw. Ha. Matapos malagay sa bingit ng kamatayan, napakaraming iniisip sa kanyang puso ngayon. Sa wakas, nagtagumpay tayo. Akala ko mabibigo ang planong ito, pero, epektibo nga talaga ang paraan ni sa kabilang banda, ganito rin ang iniisip ni Mo Yongkang. Sa sobrang tuwa ay nakalimutan na niya ang mga sugat sa katawan. Ngunit ang sandali ng kasiyahan ay hindi nagtagal. Bigla,
Mula sa langit ay bumagsak ang isang kakaibang pulang likido. Pagkatapos, hindi mabilang na katulad na likido ang dumaloy pababa sa lahat ng dako. Labis na nagtaka si Mo Yongkang. Tumingala siya para tingnan kung ano iyon. Ngunit ang nakikita sa kanyang mga mata ngayon ay hindi ulan o anupaman, kundi ang napakalaking leeg ng Long Kui na kapapatay lang nila, nakatayo itong muli na parang isang Diyos. Ang masayang kapaligiran kanina ay agad na naging tahimik na parang sementeryo. Lahat ng mandirigma, nang makitang biglang nabuhay muli ang Long Kui, ay natakot ng husto, nanlaki ang mga mata at nabuka ang mga bibig. Isang taong medyo nakabawi ng diwa ang itinuro ang harapan at nautal sa pagtatanong, "Hoy! Huwag mong sabihing iyan yung isa sa mga ulo ng Long Kui na kapapatay lang natin." Samantala, si Huang Baonong ay nakaupo pa rin sa harapan, bumubulong na parang nasa panaginip pa rin ng tagumpay. Nagawa natin. Hindi niya namamalayan na papalapit na sa kanya ang kamatayan. Nang makitang bumubulong pa rin siya at nagpapakasaya sa sarili, si Mo Yongkang, na walang kulay ang mukha, ay tumakbo palapit. Pinunong Huang Bo, umalis ka dyan. Ngunit huli na ang lahat. Nakabuo na ng kidlat ang Long Kui. Isang kidlat na mas mabilis kaysa sa anupaman ang tumagos sa katawan ni Huang Baonong, sa gitna ng kanyang pagkabigla. Ang taong nakaupo sa lupa na parang estatwa ay nagwakas ang buhay bilang isang magiting at makatarungang bayani. Ang mga mata ni Mo Yongkang ay tila gustong mabasag. Umungol siya sa matinding kalungkutan dahil sa pagkamatay ng kasamang nakipagsapalaran sa buhay at kamatayan. Hindi. Pinunong Huang Bo. Paglipat ng tagpo, kanluran ng palasyo ng Yelong Hilaga, matapos malaman na kaya niyang sipsipin ang kidlat ng Long Kui, ang pangunahing tauhan, Chon Yo-won, ay hindi nag-atubiling baliw na atakihin ang Long Kui at hayaan itong saktan siya para malaman ang hangganan ng kanyang katawan. Nang masaksihan ito, halos matulala ang lahat ng miyembro ng kulto ng demonyong makalangit, tinatawag na makadiyos na kulto sa ilang salin. Si Ko Wang Haiyan ay hindi makapaniwala sa nakikita at nagtanong, "Nanaginip ba ako?" Kahit isipin ko lang, mukhang imposible ang nakikita kong ito. Si Vic Wang, tumango bilang pagsang-ayon. Tama ka, ang ating Panginoon ay laging nagbibigay sa atin ng sunod-sunod na sorpresa. At ang kasintahan ng pangunahing tauhan, si Moon Q, pangalawang pinuno ng espada, ay nanlaki ang mga mata na puno ng paghanga, kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan. Panginoon, ganyan ka panganib ang kidlat pero kaya mo pa ring sipsipin. Napakagaling mo talaga, hanggang sukdulen. Matapos ang ilang sandaling pagsipsip ng kidlat na nilikha ng Long Kui, nagpakita ang sistema ng nano, pagsipsip ng datos ng kidlat, kumpleto na. Enerhiya, tumaas ng 50%. Ang maitim na apoy ay nag-evolve sa estadong kidlat apoy ng demonyong espada. Nang marinig ito ng pangunahing tauhan, ikinuyom niya ang kanyang kamao. Ang maitim na apoy na may halong kidlat ay sumiklab, ang mga kidlat ay nagsasalabad na parang mga ahas na kuryente na pumulupot sa katawan. Ang Long Kui, na inakalang siyang huling kalaban, ay umaatungal ngayon sa kawalan ng magawa, na parang nakikitang inuubos ng isang estudyante sa mababang baitang ang pagkain niya sa gitna ng paaralan. Ngunit malamig lang na itinuro ng pangunahing tauhan ang ibaba, bumulwak ang panloob na lakas, isinara ang bibig ng Long Kui, pinatigil ito sa pag-ingay. Nang makitang nakatingin pa rin sa kanya ang Long Kui ng may pamatay na tingin, ngumiti ang pangunahing tauhan ng may pagmamalaki at nagtanong, "Yumangal ka pa, bulate. Ipagmalaki mo pa ang lakas mo. Kanina ang tindi mo kung makapalo kay tatay, bakit hindi ka na yumangal ngayon?" Pagkasabi nito, marahas niyang piniga ang bibig ng Long Kui. Tumagos ang matatalas ng ngipin sa balat, tumilamsik ang sariwang dugo. Sumunod, kinontrol niya ang isang espada at itinuro ito patungo sa Long Kui. "Nano, I lock ang target." "Opo, may-ari. Sandali lang po, kasalukuyang tinitipon ng enerhiya." Gumamit ng 200% ng enerhiya. Nang marinig ito,
na parang isang Diyos, nagdeklara ang pangunahing tauhan, patayin mo siya para sa akin. Pagkasabi nito, ang espadang nababalutan ng mapanirang lakas na nilikha ng Nano ay sumugod diretso sa Long Kui. Gustuhin mang umiwas ng Long Kui, hindi nito magawa. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang ulo nito ay naduraj na parang pira-piraso, tumalsik ang sariwang dugo na parang ulan, napunit ang laman, at gumulong ang mata ng dragon saka bumagsak sa lupa na parang hinog na durian. Nang masaksihan ang tagpong ito, natulala ang buong larangan ng digmaan sa isang segundo. Ang mga mandirigma ng kulto ng demonyong makalangit ay sabay-sabay na nagsigawan, "Wah! Wah! Natalo ng Panginoon ang Long Kui! Mabuhay ang kulto ng demonyong makalangit! Mabuhay! Mabuhay!" Walang sinabi ang pangunahing tauhan. Malamig siyang lumapag sa lupa na parang isang hari. Biglang tumunog ang sistema, enerhiya, 230%. Enerhiya, 220% hanggang sa huminto ito sa 175%. Naisip ng pangunahing tauhan, dahil lumagpas sa normal na antas ang aking anchi, mas mabilis itong nauubos kaysa karaniwan. Mukhang dahil sa sobrang pagkonsumo ng anchi, napagod ang katawan ko. Ngunit gayunpaman, ang pinakakailangan ngayon ay, bago pa niya matapos ang iniisip, tumakbo papalapit ang kanyang kasintahan, may luha sa mga mata, tumatawag, "Panginoon! Panginoon, ayos lang po ba kayo?" Bamantong hininga ang pangunahing tauhan at tiningnan siya ng may lamang. "Talaga naman, hindi mo kailangang mag-alala ng ganito para sa akin. Maliit na bagay lang yun. Paanong mapapatamba ako noon?" Bigla, ang maitim na apoy sa kanyang katawan ay sumabog na parang bulkan, na ikinagulat ni Monkyo, hindi maintindihan kung anong nangyayari. Bahagyang kumunat ang noo ng pangunahing tauhan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay at nagtaka kung bakit biglang sumabog ang maitim na apoy. Sakto namang sa sandaling ito, biglang nabuhay muli ang Long Kui. Hindi inaasahang nagpakawala ito ng umaatungal na dragon ng kidlat patungo kay Chon Yo-woon. Ngunit sa sandaling iyon ng buhay at kamatayan, agad inactivate ng sistema ng Nano ang automatikong depensa, binalot si Chon Yo-woon ng maitim na apoy. Hindi makapaniwala ang pangunahing tauhan sa nakikita. Anong nangyayari? Hindi kaya, walang kamatayan ang Long Kui. Nang makitang biglang inatake ang kanyang kasintahan, sumigaw si Monkyo ng malakas, "Panginoon!" Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kanlurang bahagi ng palasyo ng Yelong Hilaga, nakaagaw ng pansin ng mga mandirigma ng kulto ng demonyong makalangit. Ang mga mata nilang lahat, nang makita ang kalagayan ng Long Kui ngayon, ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga mukha ay namutla na parang nakakita ng masamang panaginip. Kitang-kita na ang ulo at mga laman loob na naduraj kanina ay unti-unting nabubuo muli, lumitaw ang mga puting buto. Ang mga patak ng dugo na tila tumatagas mula sa katawan ay nagsisimulang muling mabuo sa isang napakapangit at nakakakilabot na paraan. Ang halimaw na ito, hindi kaya talaga siyang walang kamatayan. Tumunog ang sistema ng Nano, na-activate ko na ang pinakamahusay na paraan para protektahan ang may-ari. Salamat, Nano. Hindi ako makapaniwalang yung ulo na naduraj na parang pagkain ng baboy ay buhay pa rin. Sakto namang may maririnig na mga sigaw ng paghihirap mula sa panig ng alyansang Martial. Pinunong Huangbo. Lumingon ang pangunahing tauhan sa direksyong iyon. Nakita niyang napugutan na rin ng alyansang Martial ang ulo ng Long Kui, ngunit muling nabubuo rin ito tulad ng sa panig nila. At tila ganoon din ang nangyayari sa panig ng palasyo ng Yelong Hilaga. Hindi kaya, ang ulo nito ay kayang mag-regenerate tulad ng ibang bahagi ng katawan. Mula sa mga impormasyong nakalap ko, malinaw na may 4 na ulo ang Long Kui at ang talukab nito ay parang sa pagong. Gayunpaman, ang Long Kui ngayon ay parang isang whack-a-mole, 4 na ulo lang ang nakalabas. Kung narito lahat ang 4 na ulo, tiyak na patay tayo. Teka, ngayon ko lang napansin, nasaan yung isa pa niyang ulo?
Hindi kaya, nasa ilalim ito ng lupa. Nang maisip ito, inilapat ng pangunahing tauhan ang kanyang palad sa lupa. Gamit siya bilang sentro, inactivate niya ang sistema ng nano para maghanap ng buhay na nilalang. Samantala, ang ulo ng Longqui ay malapit nang bumalik sa dating anyo, sa bibig nito ay walang tigil na nag-iipon ng isang bola ng kidlat. Sa tabi, ang mga mandirigma ng kulto ng demonyong makalangit ay nagpapanik, nagsisigawan, "Panginoon, aatakihin ka na niya. Umalis ka na dyan." Hindi pinansin ang mga sigaw ng babala, nagpatuloy si Chon Yo-won sa pagpapahanap sa nano. At matapos ang ilang sandali, natukoy niya ang isang malakas na tibok ng puso ng isang buhay na nilalang sa ilalim ng lupa. Nang mapagtanto ito, tumayo si Chon Yo-won at sumigaw kay Hyeobong, "Hyeobong! Ang kidlat niya ay maaaring pahinain ng apoy at mataas na temperatura. Mag-focus ka at protektahan ang mga miyembro ng kulto." "Ha? Proteksyon? Naiintindihan ko po." Medyo naguguluhan sa mabigat na tungkuling iniatang, sumagot si Hyeobong. Sa lahat ng mandirigma ng kulto ng demonyong makalangit dito, si Hyeobong lang ang may kakayahang gumamit ng enerhiyang apoy mula sa maapoy na kilin. Ang kanyang kakayahang kontrolin ang apoy ay pangalawa lamang sa dakilang nakatatanda at kay Chon Yo-won. Hindi nag-aksaya ng kahit isang sandali, agad na sumibad ng buong bilis ang pangunahing tauhan patungo sa lokasyon ng tibok ng puso, hindi pinansin kung anong gagawin ng Longqui. Dahil naramdaman niya ang tibok ng puso sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, isang napakalakas at nakakatakot na enerhiya ng dugo, marahas at masama. Ito ang tunay na katawan ng Longqui, isang ulo ng dragon na may buong katawang pula. At doon din nakatago ang huling ulo ng Longqui. Mukha itong tuwang-tuwa na parang naglalaro lang sa amin. Kung hindi ito mapapatay, ang ibang mga ulo ay patuloy na mabubuo muli, parang ahas na tumutubo ang ulo. Ang pagputol ay pag-aaksaya lang ng oras at lakas. Kaya nagpasya si Yo-won na kailangan niyang wasakin ang tunay na katawan nito, anuman ang mangyari. At ganoon nga, nagpatuloy sa paglipad ang pangunahing tauhan patungo sa sentro ng palasyo ng Yelong Hilaga, mas partikular, sa lokasyon kung saan sinira ni Dan Ju-chon at dakilang nakatatandang So Mang-woo noon at tumakas palabas. Sa ilalim ng mga guho na iyon, tiyak na nandoon ang tunay na katawan ng Longqui, nakangiti at naghihintay na mapagod ang kanyang mga biktima. Yeah.